Hey mga brods, ito na nga pong si JaVale McGee, ang 7-footer, former NBA star mga kabrods. Dahil ang SMB kasi nalilito na sila, pangatlo na yung Jabari Narcisse dahil hindi nga sila mapakali mga kabrods. Kaya ito po, gusto nilang kunin, ito pong si JaVale McGee na gusto nang kunin ng Zamboanga Valientes na lalaro sa Dubai Invitational League. Well, ito po kasing si JaVale McGee sa edad niyang 36 years old, huli na niyang pinaglaruan yung Sacramento Kings last season mga brods, last year. Kaya nga, pwede na itong kunin ng kahit sino man nakupunan dito sa mga iba't ibang bansa or kahit anong liga pa yan. Basta nga ay maganda yung offer mga kabrod. Sa SMB naman, alam ko nga gagandahan nila yung offer dito kay JaVale McGee. 7-footer ba naman? Tapos NBA player pa mga kabrods. Consistent simula 2008 to 2024. Ito pong si McGee na naglalaro sa NBA, hindi yan nawawala dyan. Kaya nga medyo malaki-laki. Ito pong si McGee kung kukunin nito ng SMB. Alam naman natin may budget ang SMB para dyan. Kaya nga ang Beerman ngayon, alam natin na 2025 na, papalapit na tayo sa playoffs mga kabrods. Kaya kailangan din nilang palitan ito pong si Jabari Narcisse kung gugustuhin nila. Well, binigyan nga din nilang chance. Ito pong si Narcisse, dapat kasi ibabalik nila. Ito pong si Benny Boatwright Jr. pero hindi nga nagre-respond sa mga text messages nila. Kaya nga ito pong si JaVale McGee ang pwede nilang kunin mga brods dahil ito ay wala pang kupunan as of now. So kailangan din gumalaw na ng Beerman dito bago pa sila maunahan ng mga Euroleagues dyan, mga CBA or Japan, Taiwan, bago kunin ito pong si JaVale McGee. Alam naman natin, kakatapos lang din ito yung stint niya sa NBA kaya marami nang o-offer nito ngayon. Pero syempre pag-iisipan pa ito ni McGee. Pero syempre mga kabrods, alam natin na best friend din niya ito pong si Dwight Howard na naglalaro ngayon sa SGA, sa Strong Group Athletics natin mga kabrods. Ay isa na rin ito pong si JaVale McGee sa mga talagang kinukumbinsi niya na maglaro sa Pinas. Kaya nga mga brods, madali na lang kukunin ito ng SMB dahil mga contacts na tayo dyan. Ang Zamboanga nga, may contact na rin kay McGee. Kaya paano pa kaya ang SMB na kayang-kayang kumuha ng mga ganitong import, di ba mga kabrods? Kaya ito pong Beerman kasi, penalitan na nga yung coach, di ba? Coach Leo Austria na tayo. Tapos yung mga players din na import, hindi sila mapakali. Pangatlo na si Narcisse. Kaya kailangan nilang magtimpla ng magandang import para nga swak dito sa kanilang stint bago mag-playoffs round ang SMB mga kabrods. Syempre, ang SMB rin kasi ang defending champion ngayong Commissioner's Cup dahil last year, pinag-champion ito ni Benny Boatwright Jr. So malay natin, ma-back-to-back ito ng SMB na manalo na naman this Commissioner's Cup 2024 to 2025. Alam din naman natin yung mga ibang kupunan dito ay lumalakas na rin. Katulad ng mga ibang teams dyan like Northport, Batam, Pierre and Rain or Shine Elasto Painters. Lalong-lalo na yung mga imports nila doon ayan lalakas. Kaya sa SMB, dihado sila kapag yung import na papasok sa playoffs, talagang malulugi sila dahil ang lalakas na rin yung mga imports ng iba't ibang kupunan pagpasok ng playoffs round. So kailangan din mag-isip-isip ang SMB dahil di rin naman biro kung makuha mo ang isang JaVale McGee na talagang nakapaglaro na sa NBA tapos 3-time NBA champion pa. So saan ka pa, 'di ba mga kabrods? Ang hirap-hirap mag-champion sa NBA pero si McGee nakatatlong beses doon. Huli na yung Los Angeles Lakers with LeBron James and laking tulong niya diyan sa depensa. Biruin mo 7-footer ito tapos ang taas pa tumalon. So mga kabrods, dominante sa ilalim, defense, offense, maasahan mo ito, talaga may hirapan kang umatake pag si McGee ang sasalubong sa'yo. Kaya sa tingin nyo mga brods, mas mapapalakas ba lalo ni McGee ang SMB? Kaya komento mo lang mo dito mga brods at isayin natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Well, speaking of 7-footer, mga brods, gustong ibalik ng Ginebra. Ito pong si Greg Zilla, Greg Slaughter. Kung ang SMB nga namamroblema sa import dahil yun nga sa ilalim ang kulang, ang Ginebra naman locals na mamroblema dahil kulang nga sa katulong si Japeth Aguilar pagdating na ng playoffs run ngayong January 2025. So ito na si Greg Zilla, Greg Slaughter. Alam natin free agent ito mga brods. May bali-balita pa nga na gustong kunin ito ng Converge Fiber Xers ngayon. Recently lang yung balita na yan. This New Year lang yan mga kabrods. Kaya ito pong si Greg Zilla, alam naman natin malapit ito sa Ginebra, lalong-lalo na kay Coach Tim Cone. At alam naman
naman natin kung ilang beses na rin niyang natulungan ng Ginebra sa kampyonato mga kabrods. Ito pong si Slaughter. Dahil 4 na beses na kampyonato lang naman ang naiambag niya sa Barangay Ginebra San Miguel. Yun nga lang, nagkaroon na ng problema nung trinade dito ng Ginebra sa Northport Batangbir dahil nagkaroon sila ng mga tampuhan at nagdedemand nga ng sahod si Greg Zila. Pero pagtapos niyan mga kabrods, tapos na. Business is business na. Talagang past is past dahil alam naman natin magbe-benefit yung dalawang kampo dito. Si Greg Zila mabibigyan ng magandang kontrata at ang Ginebra mabibigyan din ng magandang big man like Greg Slaughter na alam natin na may experience na rin ito sa Rising Zephyr Fukuoka sa Japan and sa MPBL na Manila Stars na ngayon ay wala na dyan. Kaya nga ngayon mga kabrods, bali-balita ang Ginebra ngayon, gustong-gusto talagang ibalik si Greg Zila. May mga reports din tayo na may mga kupunan din na humihila rin sa Ginebra. Kaya ito, dahil may mga kumakalaban din sa pagkuha kay Greg Zila mga kabrods, enter Converge Fiber Xers. Kaya nga ito pong Converge ay gusto rin kunin kasi si Greg Zila. So pagandaan na lang sila ng offer dyan mga kabrods. Pero syempre kung si Greg Zila ang pagpipiliin, dun pa rin ito sa Barangay Ginebra San Miguel na magandang sahuran at may tsansa na manalo pa ng kampyonato mga kabrods. Pansin nyo si Aguilar, laging pagod yan sa ilalim dahil si JB hindi rin naman ito big man. Si Troy Rosario, power forward. So parang katulong-tulong lang din yan ni Japet sa ilalim. Kaya kailangan may stable center ang Ginebra. Biruin niyo yan, 7-footer. Laking tulong talaga niyan mga kabrods. Tapos malapad-lapad pa si Greg Zila. Kahit hindi na siguro umiscore si Greg, basta dumepensa lang ito ng maayos. Mga kabrods, malaking inside presence kung mayroon kang 7-footer sa ilalim. Dahil naiilang yung mga attackers and yung mga umi-score sa paint. Lalong-lalo na Commissioner's Cup. Ayan, lalaki ng mga imports ng makakalaban ng Ginebra pagdating na sa playoffs round. Kaya mahirapan din talaga si Japet Aguilar mga kabrods. Di ba nga nung nakalaban ng Ginebra yung mga malalaking imports ng ibang kupunan, talagang nanliliit si Japet Aguilar at kawawa nga ito sa ilalim. Kaya kung si Greg Zila ay naandyan, malaking tulong sa depensa ito mga kabrods, lalong-lalo kapag si Junmar Fajardo pa ang kanilang nakakatapat at nakakabati-bati ni Japet Aguilar mga kabrods. Siguro nga meron din naman na itong improvements. Ito pong si Greg Zila, Greg Slaughter, syempre nag-Japan, nag-MPBL, hindi rin naman biro sa Japan mga kabrods. Japan B-League, ibang level ng competition doon. Tapos sa MPBL, ibang aura din doon kung saan puro physical mga players doon mga kabrods. Kaya syempre nagkakaroon na rin ng improvement kahit papano si Greg Slaughter dito. Kaya pagdating na dito sa PBA at pagbalik niya mga kabrods sa Ginebra, ay ibang Greg na ang makikita at ma-experience at mahahawakan nila mga kabrods. So kailangan lang ng Ginebra na unahan din ang Converge Fiber Xers. Kaya sa tingin nyo mga brods, worth it pa ba na kunin ng Ginebra as a big man ito pong si Greg Zila na dating player rin nila na nagbigay ng 4 na kampyonato? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Dialect lang. I'm out.